Umuulan pa rin dito sa amin kaya mabubuhay pa ang mga tanim na gulay at ngayong araw nga ay nagtanim kami ng mga mustasa at pechay. Noong nakaraang taon ng buwan ng October ay halos hindi na kami makapagtanim noon ng mga gulay gawa ng bihira na lang kasi noon na umulan. Pero ngayon abay nakakatuwa kasi halos tuwing hapon ay naulan pa dito sa amin. Kaya kung mapapansin nyo yung mga damo ay berding-berde pa ang kulay. Malambot ang lupa dito sa pinagpilian namin na taniman ng pechay. Madali lang palahin kaya siguro kahit 3 plat ay kayang-kaya namin gawin ngayong hapon. Medyo makulimlim na ng mga bandang 2:00 ng hapon kaya nagsimula na kami dyan sa paggamas. At sabi ko 1 plat lang muna yung palahin at bako ka mamaya umulan ng malakas, mahirap maglamas ng lupa, malapot. Piko at pala yung gamit namin dyan sa pagbungkal ng lupa pero mas gusto ng asawa kong gamitin yung pala kasi mas madali. Umulan din pala kahapon dito sa amin kaya hindi ako masyadong nahirapan dyan sa paglamas ng lupa. Malambot kasi at saka madali lang buhaghagin. Si mama din pala ang nagtanim ng mga punla na to na pechay at saka mustasa at kung mapapansin nyo kung bakit sabog-sabog kasi nung tinanim to ay umulan ng malakas kaya yung ibang mga boto ay nagsianon. Meron din pala tong kasama na flowering pechay pero ang itatanim lang namin ngayon ay mga mustasa at saka pechay. Medyo malalaki na rin pala ang mga punla na to at siguro sa isang araw pwede na ring abunuhan at mga 2 linggo lang siguro ay pwede na rin mag-harvest. Kapag ganito nakalalaki, mas maganda ng itanim kasi hindi na to mabilis malanta kasi matigas na yung kanyang puno at malalaki na. Mustasa muna yung inuna ko dyan na bunutin gawa ng eto kasi yung pinakamaraming punla at inuna kong tanggalin dyan yung mga dikit-dikit. At dahil nga marami ring tabi-tabi kaya yung iba ay namamatay na kasi ang sakit talaga ng mga mustasa at pechay kapag tinanim ay mabilis amagin. Hindi naman matakaw sa uod ang dahon ng mustasa. Yun nga lang kapag kainamag, pati yung mga kasama niya at mga katabi ay aamagin na rin. Umaambon na dyan nung natapos ako sa pagtanim ng 1 plat na mustasa at tumigil muna ako kasi palakas na ng palakas yung ulan. May 1 oras din siguro dyan na umulan bago tumigil at sabi ko nga masyado pa rin namang maaga para umuwi at kaya pa namin na magtanim. Mga bandang 3:30 siguro yan nung nagsimula ulit kami sa pagtanim at dito na lang nga ulit kami naggamas sa malapit sa pinagtaniman namin kanina. At habang nagagamas nga kami dyan at nagbubungkal ng lupa, si mama naman ay naghulip siya ng mga tanim niya na flowering pechay gawa ng maraming namatay dahil nabugbog ng ulan noong nakaraang linggo. At dahil nga katatapos lang ng ulan kanina kaya mas lumambot at mas madaling lamasin yung lupa. Kaya sabi ko dyan parang kaya pa namin mamaya ng 1 pang plat. Madali lang din kasing magamas ngayon dito ng mga damo gawa ng maliliit at saka madali lang bunutin. Mustasa pala ulit yung tinanim namin dito sa pangalawang plat kasi yung pechay napansin ko kanina ang kaya niya lang ay 1 plat kasi parang kakaunti na lang yung mga natira. Sabi ko dapat bago mag 5:00 ay tapos na kami. Kaya yung asawa ko ay nagbubungkal na rin ng lupa habang nagtatanim ako. Etong pinakahuli ang ilalagay na namin dito ay mga pechay. At bukas kung marami pang matira na mga punla ay magtatanim ulit kami. Medyo may kalakihan na rin pala itong mga punla na pechay. Kaya kapag hinarvest to ay siguradong sabay-sabay na sila ng mga mustasa. Ako yung mabilis magtanim sa aming dalawa kaya siya naman yung tagabunot ng punla. At pagkatapos nga niyan ay diniligan niya na rin. Pero yung naunang tinanim namin kanina ay hindi na namin diniligan pa kasi naligo na yun sa ulan kanina. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching!